Well mga kapopong, kumusta? Well, bago natin pag-usapan at sagutin kung posibilidad bang makalabas pa ng kulungan itong si Jonel Nuesca, ay balikan muna natin itong nangyayari dito kay Lauro Visconde. Well, para pala sa mga hindi nakakaalam, ay noong taong 1991 ay sumakabilang buhay ang asawa at dalawang anak na babae ni Lauro Visconde dahil sa kagagawan ng ilang kalalakihan. Well, dahil nga sa pangyayari na ito, ay naging mag-isa na lamang sa buhay itong si Mang Lauro. Subalit noong dumating naman ang taong 2010 at sa hindi inaasahan ay ang 7 sa siyam na suspect dito sa kaso na ito ay napawalang sala ng korte. Yes mga kapopong, sa halos 20 taon na pagpupursige ni Mang Lauro na ilaban itong kaso na ito upang makuha yung hustisya sa pagkawala ng kanyang asawa at dalawang babaeng anak ay bigla na lamang gumuho dahil sa naging desisyon na ito ng korte. Well, noong dumating naman ang taong 2016 ay sumakabilang buhay na itong si Mang Lauro na binanggit naman ng chairman ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC na si Dante Jimenez na pera lang talagang umiiral sa ating hustisya. Well, actually isang nga lang itong si Jimenez sa nadismaya sa naging desisyon ng korte na mapawalang sala yung 7 sospek. Well, dito pa lang sa narinig niyong istorya patungkol dito sa nangyayari sa pamilyang Visconde ay siguro ay dito ay malalaman mo at magkakaroon ka rin ng idea na ang lahat ng bagay ay posibleng mangyayari sa ating batas na kung saan ay kahit anong tibay pa ng ebidensya meron ka para doon sa isang tao na nakagawa sa'yo ng masama, pero kung mayroon naman siyang abogado at mga taong magaling at sanay gumawa ng paraan upang mapawalang sala yung mga tao na nakagawa sa'yo ng masama, ay asahan mo na kahit ikaw pa ang tama ay sa huli posibleng ikaw pa rin ang lumabas na may kasalanan o ikaw pa rin ang nagkamali. Well, kaya't dito pa lang sa kaso ni Jonel Nuesca at kung babasahin mo yung mga comments sa social media patungkol dito sa kakaharapin nitong kaso, ay marami na agad ng mga tao ang nagagalit dahil sa statement na posibleng hindi daw magamit bilang isang ebidensya yung video na ito sa ginawa ni Jonel dito kina Lola Sonia at Anton dahil yung tao raw kasi na kumuha nitong video na ito hindi pa sigurado o nag-aalinlangan pa kung ibibigay niya yung video niya sa mga pulis upang maging ebidensya ito laban dito kay Jonel Nuesca. Well, kung bigla ka naman magtatanong sa akin ng, "Oh, Teacher Popong, hindi pa ba sapat yung video sa internet na kumalat na ginawa ni Jonel Nuesca? Di ba kitang-kita naman doon sa video kung ano ang ginawa ni Jonel? Bakit pa kailangan mismo yung tao na kumuha ng video na ito ang mag-submit sa mga pulis nitong video na ito? Di ba kalat na ito sa internet ngayon na kahit sila napanood na nga nila ito?" Well, upang sagutin naman yan ganito kasi ang paliwanag dyan. Actually, pagdating kasi sa process o sistema ng paghahain ng kaso, especially sa mga ganitong kaso tulad dito sa kinakaharap ni Jonel Nuesca, ang isa talaga sa kailangan ng korte na tanggapin as evidence ay yung mga ebidensya lamang galing sa taong tunay na owner nito. Na kahit sabihin man natin na sobrang kalat na sa internet itong video na ito, ay actually posibleng hindi pa ito i-accept as evidence hanggat hindi pa ang original owner nitong video na ito ang magsasubmit sa mga pulis upang formally gamitin itong bilang isang ebidensya. Well, dahil tuloy dito ay marami tuloy mga haka-haka at mga komento sa internet na iyong mababasa na ang isa raw sa mga dahilan sa kung bakit ayaw raw isubmit as evidence itong video na ito dahil raw sa posibleng may mananakot dito upang huwag ito gawin o takot lang daw ba siyang tumistigo dahil ang kalaban niya isang pulis? Well, actually ilan lamang ito sa mga komentong mababasa mo ngayon sa internet. Pero ang hindi kasi natin may tatanggi ay totoong nakakaramdam ngayon ng takot ng pamilyang naiwan ni na Lola Sonia at Anton. Na actually doon nga sa interview ng asawa ni Lola Sonia kahit sila may kaba pa rin dahil noong mga panahon na ini-interview ito ay doon pa rin daw sa Paniki Police Station nakadetena itong si Jonel Nuesca. Na kahit nasa kulungan na itong si Jonel ay still kinakabahan pa rin itong pamilya Gregorio. Well, ngayon pa lang mga kapapang isasabihin ko
napagkukunan na itong kaso na ito ay posibleng medyo mahaba pa talaga ang pagdadaanan, na kung makakakuha man ng magagaling na abogado itong si Jonel Nuesca ay may posibilidad din na gumaan pa ang kaso nito. At hindi natin alam na posible ring balang araw ay mapawalang sala ito dahil sa kakulangan ng mga konkretong ebidensya at mga testigo. Well, kung hindi ako nagkakamali, ito yata yung tinatawag na napawalang sala dahil sa technicalities o nanalo dahil sa technicalities. Well, for short, ay napawalang sala ang isang akusado dahil sa kakulangan ng ebidensya at iba pa, na parang nangyayari nga dito kay Mang Lauro na sa halos 20 years na kanyang pakipaglaban ay parang nabaliwala ito noong makalabas sa kulungan yung 7 mga kalalakihan na hanggang pati ang kanyang buhay sumuko na rin noong 2016. Well, anyway, dito kasi sa Pilipinas ay siguro kahit ikaw talagang mapapansin mo rin na kapag may isang kilalang tao ang nagkasala at nakulong ay minsan ay kahit anong pagkakasala pa nito sa batas, kesyo nagnakaw ito sa kaban ng bayan o nakagawa man ito ng hindi magandang bagay, ay minsan napapawalang sala ito dahil na rin sa galing ng mga tao at mga abogadong kinukuha nito, na ang iba pa nga nakakatakbo pa sa iba't ibang posisyon sa politika. Well, may kilala ka bang mga ganito? Well, anyway, madako na tayo sa conclusion nitong video na ito. Well, actually, isa rin ako sa umaasa na tayong mga Filipino ay huwag nating kakalimutan itong nangyari sa pamilyang Gregorio, na kahit mayroon pang iba't ibang malalaking balita ang magsipasukan in the future dito sa Pilipinas na halos matabunan na itong kwentong pangyayari kina Lola Sonia at Anton, ay huwag pa rin natin kakalimutan na pag-usapan ito hanggang makuha ng pamilyang Gregorio yung hustisya na kailangan nilang makuha. Well, kayo mga kapapang, ano masasabi nyo sa topic ng video natin ngayon? Well, gusto ko malaman yan, so i-comment lang yan sa baba. Ito yung aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre, kung may nalaman o natutunan ka sa video, ngayon mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapapang, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ang video, ay i-comment lang yan sa baba. At mula itong yung Teacher Popong na nagsasabing, Te amo!